Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran may tungod ni atong nangamatay na aron dili kamo mag-uol sama sa mga tawo nga walay paglaom. Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to worship. May buntag na itong tanan mga igsoon ko diya sa Ginoo. God is good and all the time. Hallelujah. Dalay ko na itong buhi nga Diyos. Atong abrihan ng atong mga Biblia na makita sa Human naman ni April 7. Okay. Let's open our Bible in 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 17. Unang Tesalonika kapitulo 4 13 hangtod sa 17. Ato aning basahon sa tubag-tubag. Akong basahon sa versikulo 13 dayon mo tubag mo sa 14. Dayon ato ang dunganan sa verse 18. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran may tungod ni atong nangamatay na aron dili kamo mag-uol sama sa mga tawo nga walay paglaom. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini, kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo dili mag-una ni atong nangamatay na. Niya ng panahon na ang Ginoo mismo ang magkaraog gikan sa langit nga tagamando. Tulungan nato ang tawag sa pangulong anghel o kapitan sa Dios o paandalan nga namatay nga Hesus ang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni atong adlaw bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo o kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Kitang tanan usa pagkasigay kamo tungod niining paglaom. Langito na mong amahan tag-iya sa mong kinabuhi. Ikaw ang Dios nag-umol kanamo Ginoo. Ikaw ang Dios naghuyop sa amo Ginoon Dios ng mga ilong aron makabaton kami kinabuhi. Ug salamat Lord nga nining mga orasa samtang nagbarog kami diha sa imong presensya. Makigsulti ka sa matag usa-usa kanamo. Pinaagi sa mga pulong karon na pagadad-on sa imong ubos na alagad. Una sa tanan, ikaw ang Ginoo nagmensahe sa imong mensahero karon. Aron ang imong mga pulong Ginoon Dios mag-equip kanamong tanan samtang nagpaabot kami sa pagbalik sa among manluluwas nga si Ginoong Hesus. Lord God, tagay kami lagi nga kaalam aron masabtan namo sa hingpit ang gusto nimo Ginoo nga ipabuhat kanamo. Samtang nag-enjoy kami sa imong presensya sa pagbalik sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Ug aniya Ginoo nga mong makinabuhi Lord God among gihala diha kanimo. Ug ikaw ang Ginoong Dios makigsulti sa matag usa-usa kanamo. Tudloi kaming tanan Ginoo. Naginahanglan mi nimo Lord God sa imong tabang, naginahanglan mi Ginoo sa imong revelation karon. Labi na nining mga panahon na karon o Dios. Daghanang mga timailhan nga ikaw mo balik. Usa Ginoo tabangi kami na dili kami mainganyo Ginoo Dios sa mga offer sa kalibutan. Patabangi kami na kanunay kami Ginoo Dios maminaw Ginoo sa imong tingog. Ug dili kami maminaw sa among mga kaaway. Salamat Lord, kay imong i-preserve ang among kinabuhi karon ining mga orasa. Ang imong mga pulong Ginoong Dios mag-digest sa matag usa-usa kanamo ug magrima kini aron sa pagpamauli namo Lord God sa tatagsa namo ang mga panimalay. Padayon namo Ginoong Dios na malanog ang tingog nimo Ginoo sa amo ang mga kasing-kasing. Bisan pa Ginoong Dios budan-ag kini sa among mga tagsa-tagsa ka mga kaigsuonan sa among pamilya, bisan pa Ginoong Dios sa dapit diin kami nagpuyo. Kanadungog ug himaya among gihatag diha kanimo tungod lamang sa buhingalan ni Ginoong Hesus na among manluluwas sa Ginoo. Amen o amen. Makahimo na tas paglingkod uban ang presensya sa tungkuhin na Dios. Usa ka dakong pribilehiyo mga igsuon nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo.
o kining ubos ninyong alagad mga igsoon usa sa kini sa alagad sa Ginoo na tudloan sa Dios mahitungod sa mga pulong bilang usa ka pundasyon nato nga nag-alagad og usa ka buhi nga Dios. So sanglit ani kita ni nang hinapos nga panahon ato anan nasaksihan dili lilong sa matag usa-usa kanato mga igsoon nga ibati na gyud ta og kanang murag naa gyud ta on the speak na beyond the kanang naa na ta sa naghingapos nga bahin sa anib sa kalibutan. Mao na nga dining mga oras sa mga igsoon gi pahimangnuan ta sa Dios. Gi-remind ta sa Ginoo kay ang mga masakito na kinahanglan og doktor. Amen. Na? Dili po dagay ka moadto sa ospital kung wa kay sakit. Right? So kitang tanan, we are subject to that. So whether we like it or not, resitahan tas Ginoo karon kay mao ni ang gusto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang pulong sa Ginoo gilamdagan uban ang balang Espiritu Santo mapuslanon kini sa pagtudlo, sa pagsaway, pagbadlong aron ang mga kaanakan sa Dios ma-equip sa mga maayong buhat. Kay ang ato ang destinasyon mga igsoon dili ani kalibutana. Dili gyud ta pwedeng mawili ani kalibutana because this is not our permanent place. Dili ni siya atong permanenteng dapit. Ang atong permanenteng dapit where Jesus lives. That's why naingon sa diha sa John chapter 14 verse 1. Don't let your heart be troubled. Believe in me and believe in God and believe also in me. Ayaw kamo kaguol. Salig kamo kanako ug salig kamo sa amahan, salig kamo sa amahan ug salig kamo kanako kay sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawat. Muna ang saad. Muna kung nawili na taning kalibutan ng mga igsoon and we are not aware of what is going on, sumala sa gisulti sa Biblia, din kita ang pinakamaluluoy nga mga tao ng kalibutan. Hinumdumin nato. Last Sunday we talk about kung sa to? Bring back the fear of the Lord. Bring back the fear of the Lord. So karon naa na siya connection sa to ang pakigsultihan karon because ang atong topic karong adlaw, ang tema is all about the aerial second coming of Jesus. So unsa man ang aerial? So what does it mean aerial? So akong gikuha sa Merriam Dictionary, ang aerial is existing happening or ano siya? Existing happening or operating in the air. So meaning to say, mo nang ingon dito sa Apostol Pablo nga we are not ang atong paggubat dining kalibutan na dili sa dugoon, dili sa espada, dili para sa unang panahon ba nga si David literally nakigubat gyud siya mga igsoon sa mga Filistihanon gamit ang iyahang fist, gamit ang iyang tamin. And then makita gyud nimo nga nibuhagan gyud ang dugo pagduslag nitong dapita ngiluhan ka. Right mo na siya ang literal nga combat mga igsoon, gubat. Pero ang gisbutan ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6, kung imo nang basahon dito nga we are augmented. Gidasi kita bilang mga sojourner, bilang mga travelers in this world. We are just travelers lang ta. Mga biyahero lang ta. Then nagbiyahe ta mga igsoon, ang final destination nato dili nang menteryo. Amen. Ang atong final destination dili nang menteryo mga igsoon. Ang atong final destination ang langit nga matahong. Amen. Bisan dali gagmay bata imo pa ganon. Ganun kisa ganahan atong langit paglumbaanay og isas kamot. Pero ang langit mga igsoon is not easy and it's not near to go with. Dili sayon mga igsoon. That's why mingon sila nga panahon pa ni mga disciples, panahon pas mga prophet nga mingon nga hapit na yun ang pagbalik sa Ginoong Jesus. The end is at hand, hapit na yun. Pero si Abraham nawala na lang sa iyahang reign. Atong karon wa pagyapon ni balik si Lord.
O kita ni exit lang man ta, nag-edad lang man 30, 40, 50. Ang uban nangamatay na, mga lulong-lula nato nangamatay na, pero wala pagyapon ang pagbalik sa Ginoo. Well, in fact, ang Bible nag-ingon ang pagbalik sa Ginoo, dili maglangan ang pagbalik sa Dios. Wala paglangan, pero nahimo siyang nalangan tungod kay ikaw. Wala pa gyud isanong sa 100% na ipabuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. So sa imong paglingkod diha karon mga igsoon, evaluate daan ang imong kaugalingon kay bisan ako gani nag-evaluate na. Ako may unang ginisahian sa Ginoo ani because I have also compromised the world. Pero good thing because na ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, it is anchor. Okay, it is a direction nato. Then mo na gikuan sa aerial existing happening or operating the air. Nanay best example diha akong gi-search sa Google. Kaning gitawag natong unmanned aerial vehicle. Usually mo na ni ginagamit karon sa mga tao nga gustong mukuha mo capture og mga views sa ilalom. So nagamit sila, wala na sa example of drone. So gamit na siya gitawag nato, this is a military aircraft that is guided autonomously, led by remote control and a sensor. So layo na kayo ng tao, tuwa na siya dito ang iyahang makita na niya iyang mga kaaway. So siya na siya diri ang iyahang ditong equipment, no, ang iyang aircraft dito, makakita na siya dito. Gawas na naa sa sensor, gamit po ang remote control. Balik ang mga igsoon sa gisulti dinhi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. I-connect nato mga igsoon kanang atong illustration dira sa screen. Ingon diri nga, unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trompeta. So sa atong madunggan, lanog sa trompeta. Many times na nagibalik-balik sa walin mga igsoon. Kay matod pa sa mensahe gapon, ang pulong sa Dios gibalik-balik ra gina. What's the purpose? Para nga ma-remind ta. There is a purpose on repeating. Repeating and repeating. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. So sa ato pa wala diri sa ilalom. Naas langit. Naa sa himpapawid kung sa Tagalog pa, aircraft naa dira sa cosmos. Naa sa mga panganod mga igsoon. Then mukunsad ang Ginoo gikan sa langit, may unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Pero magpa-control ka sa Ginoo, then you will see unsay ipabuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, comment, like, and share.